hiwalayan na kita. Lilipat na ako sa Boracay kasama ang 20 anyos kong girlfriend. At oo nga pala, naubos ko na lahat ng laman ng joint account natin. Haha. Isang text message lang. Ganyan niya tinapos ang 12 taon naming pagsasama. Sigurado ako. Habang binabasa ko to, tumatawa siya. Nag-celebrate kasama ang kabit niya. Feeling panalo. Feeling a real man. Pero imbes na mag-iskandalo, imbes na umiyak, huminga lang ako ng malalim. Tinapos ko ang pag-asikaso sa customer ko sa butik. At pagkatapos, ngumiti ako. Ako si Isabel, 38 anyos. 12 taon kong tiniis ang mga palusot niya. 12 taon akong nagtrabaho para itayo ang negosyong tinatawag niya lang na libangan at ang 250,000 piso na kinuha niya. Galing din yon sa dugot pawis ko. Akala niya nasira niya ako. Akala niya nakuha niya ang lahat. Pero hindi nila alam na habang nagpaplano siya ng pag-alis niya, naghahanda naman ako at hawak ko ang lahat ng resibo. Kung naranasan mo nang maramdamang dayuhan ka sa sarili mong tahanan, i-like at share mo ang video na ito at mag-comment ka sa baba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang kwento mo. Ang katahimikang ipinakita ko sa harap ng text message ni Marco ay hindi biglaan. Ito ay isang kalmadong natutunan, isang pader na itinayo ko ng paisa-isa. Bawat brick ay gawa sa sakit at pagdududa. Hindi naman nagsimula sa isang malaking pasabog. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga bulong, mga senyales, mga bagay na sinusubukan mong balewalain dahil ang pag-amin sa mga ito ay nangangahulugang pag-amin na ang buhay na binuo mo ay isang kasinungalingan. Nagsimula ito sa mga overtime niya sa trabaho. Mga gabing umuuwi siya na amoy alak at hindi amoy pagod. Sasabihin niyang galing siya sa isang mahalagang meeting pero ang mga deposito sa payroll niya ay hindi naman tumutugma sa mga kwento niya. Sa una, pinili kong maniwala dahil sino ba naman ang gustong isipin na ang taong pinangakuan mo ng habambuhay ay nagsisinungaling sa'yo? Ngunit dumating ang araw na ang mga pagdududa ay naging mas malakas kaysa sa aking pag-asa. Sunod-sunod na ang mga pagbabago. Bigla niyang pinalitan ang password ng cellphone niya. Isang bagay na hindi naman niya ginagawa dati. Kapag nagtatanong ako, ang sagot niya ay para daw sa security ng kumpanya. Pero nakikita ko ang paraan ng paghawak niya sa telepono na para bang may itinatago siyang kayamanan. Para bang anumang oras may aagaw nito sa kanya. Nagsimula siyang mag-gym, araw-araw. Walang palya. Bigla siyang naging interesado sa kalusugan niya. Bumili siya ng mga bagong damit, mga damit na mas masikip, mas bata tingnan. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang kabataan, isang kabataang matagal nang lumipas para sa isang lalaking 45 anyos. Tiningnan ko lang siya at sa puso ko may kirot, hindi dahil sa pagbabago niya, kundi dahil alam kong hindi para sa akin ang lahat ng iyon. Ang nagpatunay sa lahat ay dumating 3 buwan na ang nakalipas. Isang gabi, habang nililinis ko ang kanyang mga gamit, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang pantalon, isang resibo. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Para sa 2 tao. Sa petsa kung kailan sinabi niyang mayroon siyang urgent deadline sa opisina. Tinitigan ko ang resibo. Nakasulat doon ang 2 order ng steak, isang bote ng mamahaling red wine at dessert na para sa 2. Sa sandaling iyon, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang mga late nights, ang password sa telepono, ang mga bagong damit. Lahat ng iyon ay may kabuluhan na. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ang naramdaman ko lang ay isang matinding lamig. Isang lamig na nagsasabing, tapos na. Kinagabihan ding iyon, habang mahimbing siyang natutulog at marahil ay nananaginip tungkol sa kung sino man ang kasama niya sa hapunan na iyon, binuksan ko ang aking laptop, nag-research ako, at nagbukas ako ng sarili kong bank account sa ibang bangko. Isang account na ako lang ang nakakaalam. Isang account na ako lang ang may access. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong inilipat doon ang mga personal kong ipon.
Ang perang pinaghirapan ko mula sa butik. Ang perang minana ko mula sa aking lola. Isang linggo pagkatapos noon kinausap ako ni Marco. Sabi niya, "Mahal, naisip ko lang. Bakit hindi natin pagsamahin ang lahat ng accounts natin? Para mas simple, mas madaling i-manage." Ngumiti ako sa kanya, isang matamis na ngiti. "Oo naman, mahal. Magandang ideya yan." Sumang-ayon ako habang sa isip ko, lalo kong binilisan ang paglilipat ng pera ko. Ang joint account na iniwan ko ay may sapat na laman. Sapat para sa mga gastusin namin sa loob ng 2 buwan. Sapat para hindi siya maghinala. Sapat para isipin niyang kontrolado niya pa rin ang lahat. Ang hindi niya alam, ang natitirang yaman namin, ang totoong yaman na ako ang nag-ipon, ay ligtas na. Ligtas sa isang lugar na hindi niya kailanman mahahanap. Kasama ng mga ito, nag-ipon din ako ng ebidensya. Bawat kahina-hinalang transaction sa credit card, bawat resibo ng hotel na natatagpuan ko, bawat text message na nababasa ko ng palihim, lahat ay nakasave, nakaprint, nakaayos sa isang folder na may label na ang resibo ng karma. Kaya nung dumating ang text niya, ang text na nagsasabing iiwan niya ako, hindi ako nabigla. Hindi ako nasaktan sa paraang inaasahan niya. Ang naramdaman ko ay validation at isang tahimik na determinasyon. Tapos na ang paghihintay ko, oras na para kumilos. Ang mga sumunod na text message ni Marco ay puno ng kayabangan. Mga salitang idinisenyo para saktan ako, para iparamdam sa akin na talunan ako. Huwag ka nang mag-abala pang magmakaawa. Si Lian, naiintindihan niya ako sa paraang hindi mo kailanman nagawa. Bawat salita ay parang isang maliit na karayom, pero ang balat ko ay matagal ng manhid. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga papel na kakailanganin ng abogado ko. Bawat screenshot ng mensahe niya ay idinadagdag ko sa aking koleksyon. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang maghukay ng sarili niyang libingan. At pagkatapos, dumating ang huling mensahe. Ang mensaheng nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan ko. By the way, ginamit ko ang joint card para i-book ang flights at hotel namin. Isipin mo na lang na parting gift ko yan sa'yo. LOL, LOL, laughing out loud. Tumatawa siya habang ginagamit ang pera namin, ang perang pinaghirapan ko, para sa kanyang grand escape kasama ang kanyang kabit. Sa sandaling iyon, ang kalmadong determinasyon ko ay naging yelo. Malamig at matigas. Perpekto. Ito na ang hudyat. Binitawan ko ang mga papel, kinuha ang telepono ko, at hindi ang abogado ko ang tinawagan ko. Tinawagan ko ang credit card company. Ang boses ko ay kalmado at professional. "Magandang gabi po. Ang pangalan ko ay Isabel Reyes. Tumatawag ako para i-report ang ilang fraudulent charges sa aking card at para ipakancel ito kaagad." Ang ahente sa kabilang linya ay magalang. "Sige po ma'am, maaari niyo po bang sabihin kung anong mga charges ito?" Huminga ako ng malalim. 2 first-class tickets papuntang Boracay na book ngayong araw. Mga hotel charges sa The Lind, Boracay. At gusto ko na ring ipatanggal ang asawa ko, si Marco Reyes, bilang authorized user ng card na ito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Marahil ay nabigla ang ahente. "Ma'am, meron po ba kayong anumang dokumentasyon o patunay na ito ay fraudulent?" tanong niya. Ito ang sandaling hinihintay ko. Ngumiti ako. "Opo, meron akong mga text message mula mismo sa asawa ko. Inaamin niya na ginamit niya ang joint card namin para i-book ang biyahe niya kasama ang kanyang girlfriend pagkatapos niyang limasin ang aming bank account. Kung gusto ninyo, masaya ko itong ipo-forward sa inyo ngayon din." Narinig ko ang bahagyang pagbabago sa tono ng ahente. Ang kanyang profesional na boses ay hindi maitago ang isang pahiwatig ng kasiyahan. O marahil, simpatiya mula sa isang kapwa babae. "Salamat po sa impormasyon, ma'am. Hindi na po kailangan. Sapat na po ang salita ninyo. Ika-cancel na po namin ang mga transaction na ito at ang card ninyo. Magpapadala po kami ng bago sa inyong address." Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa sofa. Tinitigan ko ang telepono ko, iniisip ang mangyayari kinabukasan. Iniisip ko si Marco at si Lian. Papunta sila sa airport, dala ang kanilang mga bagahe.
puno ng pananabik para sa kanilang bagong buhay. Haharap sila sa check-in counter, ibibigay ang kanilang mga pangalan at pagkatapos, ang kahihiyan, ang pagkalito, ang galit, sasabihin sa kanila na ang kanilang mga tiket ay hindi wasto, na ang kanilang 5-star hotel reservation ay kinansela. Ang kanilang perpektong pagtakas ay magiging isang bangungot. Maya-maya, nagbas ulit ang telepono ko. Si Marco ulit. Huwag kang mag-alala sa bahay. Hahayaan kitang manatili diyan hanggang sa makahanap ka ng mas maliit na lugar. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan. Tumawa ako ng malakas. Ang bahay na ito, ang bahay na pamana sa akin ng lola ko, ang bahay na ang titulo ay nakapangalan lamang sa akin, ang kapal ng mukha niya, isang pang-text ang dumating. Alam kong mahalaga sa iyo ang butik. Pwede nating pag-usapan ang isang patas na bayad para sa kalahati ko. Kalahati niya. Sa negosyo ko. Ang negosyong itinayo ko habang siya ay nagrereklamo at tinatawag itong hobby ko lang. Kumuha ako ng isang baso ng pinakamahal kong alak. Ang alak na itinatabi ko para sa isang espesyal na okasyon. Well, ito na siguro yon. Itinaas ko ang aking baso sa katahimikan ng aking bahay para kay Marco, para sa kanyang kamangmangan at para sa mga mahihirap na aral na malapit na niyang matutunan. Kinaumagahan, nagsimula ang bagyo, isang bagyo ng mga galit na text message mula kay Marco. Ang dating mayabang na tono ay napalitan ng pagkasindak. Anong ginawa mo sa credit card natin? Ayaw tanggapin ng airline ang mga ticket namin. Kinansela ng hotel ang reservation. Sagutin mo ako, Isabel. Sunod-sunod niyang mensahe. Tiningnan ko lang ang mga iyon isa-isa bago ko i-silent ang telepono ko. Mayroon akong mas mahalagang gagawin. Biyernes noon, ang pinakaabalang araw sa butik at mayroon akong bagong shipment ng mga designer handbag na kailangang i-unpack. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ang negosyo ay nagpapatuloy. Kahit na ang asawa mo ay tumakas kasama ang isang babaeng mas bata pa sa maaring maging anak ninyo, hindi ko hahayaang sirain ng drama niya ang araw ko. Tanghali na nang tumawag ang nanay niya, si Tita Elena. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala para sa anak niya. Isabel Hija, simula niya. Kinausap kami ni Marco. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano ka naging controlling, kung paano mo siya itinaboy palayo. Sabi niya, naghihiganti ka raw ngayon, ginugulo mo ang biyahe niya. Inilagay ko ang telepono sa speaker mode habang nag-aayos ako ng display sa bintana. Ang boses ko ay nanatiling kalmado. Tita Elena, nabanggit po ba niya sa inyo na nilimas niya ang joint bank account namin? O na ginamit niya ang credit card namin para ipag-book ng flight at hotel, ang sarili niya at ang kanyang girlfriend? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Well, sabi niya, wala raw siyang choice. Naging malamig ka raw at malayo sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Tita, sabi ko, habang inaayos ang isang mamahaling leather bag, hawak ko po ang mga text message niya. Gusto niyo po bang basahin ko sa inyo? Yung parte kung saan ipinagmamalaki niya ang pagkuha sa pera namin. O baka gusto niyo yung parte kung saan nilalait niya ang edad ko. Isa na namang katahimikan. Sa pagkakataong ito mas matagal. Medyo malupit nga ang dating ng mga sinabi niya, mahinang sagot ni Tita Elena. Sinabihan ko na siya na hindi tama ang ginawa niyang pag-text. Pinili kong tapusin ang usapan. Nagpapasalamat po ako sa tawag ninyo, Tita. Palagi ko po kayong nirespeto. Pero sa tingin ko, mas mabuting itigil na natin ang pag-uusap na ito. Pinayuhan na po ako ng abogado ko na limitahan ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Marco habang may kaso. Narinig ko ang kanyang pagkabigla. Kay kaso? May kaso na agad. Opo, paalam na po, Tita Elena. At ibinaba ko ang telepono. Hindi pa natapos ang araw, kumalat na ang chismis. Ang kapatid ni Marco, si Ate Gina, ay abala sa pagkakalat ng kwento sa mga kaibigan namin. Ayon sa kanya, si Marco at Lian daw ay stranded sa isang murang motel
malapit sa airport. Ang kanilang pangarap na bakasyon sa Boracay ay pansamantalang naging isang bangungot sa Pasay. Sinubukan daw ni Marco na gamitin ang mga personal credit card niya, pero lahat iyon ay matagal nang maxed out. Isa na namang red flag na napansin ko noon pa. Habang abala ako sa pag-entertain ng mga kustomo, tumawag ang abogado ko. May update siya. Naka-schedule na ang emergency hearing sa Lunes, sabi niya. Dahil sa pag-amin niya na nilimas niya ang joint account at sa documented credit card fraud, malakas ang laban natin para ma-freeze ang lahat ng natitirang assets. By the way, ang girlfriend niya, napakagaling magbigay ng ebidensya. Post siya ng post sa social media tungkol sa adventure nila. Kasama na ang ilang masasakit na komento tungkol sa'yo. Ngumiti ako. Habang si Marco ay abala sa kanyang grand escape, hindi niya naisip na baka ako naman ay nanonood lang. Naghihintay. Naghahanda. Hawak ko ang 1 taon na halaga ng mga kahina-hinalang resibo, mga hotel bill, at mga text message na nagpapatunay na ang lahat ng ito ay plinano niya. Ang kanyang pagtataksil ay hindi isang biglaang desisyon, ito ay isang kalkuladong plano. At ang hindi niya alam, mayroon din akong sariling plano. Ang Lunes ay dumating, ang araw ng pagtutuos. Pumasok ako sa korte na suot ang pinakamagandang business suit ko. Ang ulo ko ay taas no. Ang emergency hearing ay ang lahat ng inaasahan ko at higit pa. Dumating si Marco, suot ang kanyang bagong damit na pambata, isang designer jeans na masyadong masikip para sa kanyang edad, at isang blazer na sumisigaw ng midlife crisis. Si Lian ay naghihintay sa labas. Ang kanyang kabataan ay mas lalong lumitaw sa ilalim ng malupit na ilaw ng courthouse. Halatang halata na hindi siya bagay sa lugar na iyon. Sa loob ng korte, ang abogado ko, si Attorney Diaz, ay parang isang general na naglalatag ng kanyang plano sa digmaan. Iniharap niya ang aming mga ebidensya ng may sistema at walang emosyon. Ang bawat piraso ay isang suntok sa depensa ni Marco. Una, ipinakita niya ang mga screenshot ng text message. Ang boses ng clerk ng korte ay umaling-awngaw habang binabasa niya ng malakas ang mga salita ni Marco. I'm leaving you. I've already emptied our joint account, haha. Ang haha na iyon ay tila nagtagal sa hangin, isang testamento sa kanyang kayabangan at kalupitan. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Marco. Ang dating kumpiyansa niya ay biglang nawala. Sunod na inilatag ni Attorney Diaz ang mga dokumento ng credit card fraud, ang mga kinanselang ticket, ang kinanselang hotel booking, at ang text message kung saan ipinagmamalaki pa ni Marco ang kanyang parting gift. Ang abogado ni Marco, isang lalaking mukhang pagod na at marahil ay kinuha lang sa huling sandali, ay sumubok na magsalita. Your Honor, sabi niya, inaamin po ng kliyente ko na gumawa siya ng ilang padalos-dalos na desisyon. Ngunit ang mga aksyon ni Mrs. Reyes ay puno ng paghihiganti at kalkulado. Sumagot si Attorney Diaz ng may ngangiti. Kalkulado, Your Honor? O baka ang ibig sabihin ng kabilang panig ay, maingat, pinrotektahan lamang ng kliyente ko ang kanyang mga sariling ari-arian at nagtabi ng detalyadong talaan ng mga kahina-hinalang kilos ng kanyang asawa. Hindi po iyong paghihiganti. Ang tawag po doon ay katalinuhan sa pagninegosyo. Tiningnan ng hukom ang mga dokumentong inilatag sa harap niya. Ang titulo ng bahay na malinaw na nakapangalan lamang sa akin, minana ko pa sa aking lola, ang mga papeles ng incorporation ng aking butik na nakarehistro bago pa kami ikasal at tanging pangalan ko lang ang nakalagay. Ang maingat na paghihiwalay ng pera ng negosyo at personal na pondo, isang bagay na palaging ikinaiinis ni Marco. Diretsong tiningnan ng hukom si Marco. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Mr. Reyes, sabi niya, inamin ninyo sa pamamagitan ng text message na sinadya ninyong limasin ang isang joint account at gamitin ang shared credit cards para pundohan ang isang biyahe kasama ang inyong girlfriend. Itinatanggi niyo po ba ito? Nag-iba ng tayo si Marco halatang hindi komportable. Sinusubukan ko lang pong magkaroon ng isang malinis na hiwalayan, Your Honor.
Sumingit ang hukom, medyo tinaasan na siya ng kilay. Sa pamamagitan ng financial fraud, at ngayon, inaangkin ninyo ang karapatan sa mga ari-arian na malinaw na ipinapakita ng dokumentasyon na hiwalay sa inyong conjugal properties. Sumubok muli ang abogado ni Marco. Pero ang negosyo po ay lumago habang sila ay kasal, Your Honor. Ang kliyente ko po ay may karapatan. Mabilis na pumutol si Attorney Diaz. Ang negosyo po ay itinatag bago pa man sila ikasal. At si Mrs. Reyes ay nagpanatili ng mahigpit na paghihiwalay ng pondo ng negosyo at personal na pondo sa buong panahon ng kanilang pagsasama. May dokumentasyon po kami ng bawat sentimong ipinuhunan at kinita. Pinanood ko ang mukha ni Marco habang unti-unting lumulubog sa kanya ang katotohanan. Akala niya madali lang ito. Limasin ang account, tumakas kasama ang 20 anyos na girlfriend at baka makuha pa ang kalahati ng negosyo ko sa diborsyo. Hindi niya kailanman inintindi ang pagpupumilit ko na panatilihing hiwalay ang aming mga pananalapi. Nilait pa niya ang maingat kong pag-iingat ng libro bilang obsessive. Ngayon, ang obsession na yon ang nagligtas sa akin. At ito ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at pinal. Nakahanap ang korte ng sapat na ebidensya ng financial misconduct. Lahat ng shared assets ay inatasang i-freeze hanggang sa pinal na desisyon. Si Mr. Reyes ay inuutusang ibalik ang anumang pondo na kinuha mula sa joint accounts sa loob ng 24 na oras. Pero wala na po ang pera. Protesta ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ginastos na po namin sa... Pinutol siya ng hukom. Kung gayon, iminumungkahi kung humanap ka ng paraan para palitan ito. Paglabas namin ng korte, narinig ko si Liana na nagtatanong kay Marco tungkol sa kanilang mga plano sa Boracay. Ang sagot niya ay hindi ko na narinig. Nalunod ito sa tunog ng aking mga takong kumakatok ng may kumpiyansa sa marmol na sahig. Pabalik sa negosyong hindi niya kailanman naintindihan. Pabalik sa buhay na sinubukan niyang wasakin. Pabalik sa aking tagumpay. Ang mga linggong sumunod sa hearing ay isang pag-aaral sa desperasyon ng isang tao. Ang dating mayabang na si Marco, ang lalaking nag-akalang hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad, ay unti-unting naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang bawat galaw niya ay isang maling hakbang, isang dagdag na pala sa hukay na matagal na niyang hinuhukay. Sinubukan niyang i-claim sa korte na ang butik ay orihinal niyang ideya. Nagkaroon daw siya ng isang eureka moment isang gabi habang nagkakape sila. Pagkatapos, nang hindi iyon umubra, sinabi niyang nag-invest daw siya ng pera sa mga unang araw nito. Mayroon pa siyang sinubukang palabasin na mga pekeng dokumento. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay mabilis na pinabulaanan ng aking metikulosong mga talaan. Bawat resibo, bawat bank transfer, bawat permit na nakapangalan sa akin, lahat ay nakaayos, handang isampal sa mukha niya. Nagiging desperado na siya, sabi sa akin ni Attorney Diaz sa isang tawag sa telepono. Ang kanyang boses ay may halong awa at pagkadismaya. Ang social media ng girlfriend niya, ayon sa aming source, ay nagpapakita na sa studio apartment na nito sila nakatira. Mukhang ang pamumuhay sa sweldo ng isang receptionist ay hindi pala kasing glamorous ng inaakala niya. At doon nagsimulang gumuho ang lahat para kay Marco. Ang babaeng ipinagpalit niya sa akin, ang batang tropeyo na ipinagmalaki niya, ay nagsimula nang makita ang tunay niyang kulay. Ang realidad ay masakit. Ang isang 45 anyos na lalaking walang trabaho, walang pera, at nakatira sa maliit na apartment ng kanyang girlfriend ay hindi kaakit-akit. Malayo sa lalaking nakilala niya sa mga mamahaling hapunan at sikretong pagkikita sa hotel. Nagsimula ang mga tsismis sa opisina. Si Lian daw ay palaging nagre-reklamo sa mga kaibigan niya. Tungkol sa kung paano si Marco ay walang ginawa kundi manood ng TV buong araw. Tungkol sa kung paano niya inuutusan si Lian na bumili ng mga mamahaling bagay gamit ang credit card nito. Tungkol sa kung paano niya sinisisi ang lahat, ako, ang hukom, ang ekonomiya, para sa kanyang mga problema, pero hindi ang sarili niya.
Ang relasyong binuo sa kasinungalingan at pagtataksil ay hindi kayang mabuhay sa ilalim ng presyon ng katotohanan. Habang ang mundo ni Marco ay gumuho, ang sa akin naman ay namumukadkad. Ang butik ay naging mas abala kaysa dati. Ang mga babaeng pumapasok ay hindi lang customer, sila ay mga kakampi. May mga nagdadala ng pagkain, may mga nag-iiwan ng mga sulat ng suporta. May isang customer na yumakap sa akin at bumulong. Ang asawa ko rin, sinubukan niya akong lokohin. Akala niya dahil babae ako, tanga ako. Ipakita mo sa kanya, ipakita mo sa kanilang lahat. Ang kanilang mga kwento ay naging lakas ko. Ang kanilang suporta ay naging hangin sa ilalim ng aking mga pakpak. Ang mga text mula kay Marco ay hindi tumigil, ngunit ang tono ay nagbago. Ang dating kayabangan ay napalitan ng isang nakakaawang halo ng galit at manipulasyon. Sinira mo ang lahat, Isabel. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Magsisisi ka sa pagiging mapaghiganti mo. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Bawat mensahe ay ipinapasa ko sa aking abogado nang hindi sumasagot. Hayaan siyang magpatuloy sa paghuhukay at pagkatapos dumating ang balita mula sa grapevine. Si Lian ay nakipaghiwalay na kay Marco, iniwan niya ito. Ayon sa chismis, may bago na siyang boyfriend, isang katrabaho na kaedad niya, isang taong nagsisimula pa lang sa buhay tulad niya. Isang taong hindi dala-dala ang bigat ng isang nasirang buhay at isang malaking ego. Halos maawa ako kay Marco, halos. Pero pagkatapos, naaalala ko ang kanyang haha matapos sabihin na nilimas niya ang aming account. Ang kaswal na kalupitan sa kanyang mga komento tungkol sa aking edad. Ang paraan ng pag-aakala niyang ako ay magiging walang magawa kung wala siya. Sa halip na awa, ang naramdaman ko ay ibang bagay. Pride. Pagmamalaki sa aking pagiging handa. Sa aking tahimik na lakas. Sa aking kakayahang protektahan ang aking sarili habang minamaliit niya ako. Ang huling pagdinig para sa aming diborsyo ay nagpinta ng isang larawang ganap na kabaligtaran sa inaasahan ni Marco. Wala na ang kanyang kayabangan. Napalitan ito ng isang halos hindi maitagong takot. Si Lian ay kapansin-pansing wala. Lumipat na siya sa isang katrabahong kaedad niya, ayon sa chismis sa opisina. Dumating si Marco na suot ang kanyang mga lumang damit. Ang mga designer na damit ay tila isinauli na para makatulong sa pagbabayad sa joint account na kanyang nilimas. Ang kanyang abogado ay mukhang pagod marahil sa paghahanap ng mga butas sa aking dokumentadong paghihiwalay ng mga ari-arian. Sinubukan ng abogado ni Marco sa huling pagkakataon. Your Honor, pagsusumamo niya, sa kabila ng mga dokumento ng hiwalay na ari-arian, ang aking kliyente ay nag-ambag sa paglago ng negosyo ng kanyang asawa sa pamamagitan ng suportang moral at dito na sumingit si Attorney Diaz. Suportang moral, Your Honor? Tanong niya habang itinataas ang isang folder. Tulad po ba nitong mga text message na minamaliit ang negosyo ni Mrs. Reyes bilang isang maliit na tindahan? O itong mga social media post na tinatawag itong hobby niya? Malinaw na nakita na ng hukom ang lahat. Ang huling kasunduan ay sumasalamin sa aking maingat na pagpaplano. Napanatili ko ang aking bahay, ang aking negosyo, at ang aking mga hiwalay na ari-arian. Nakuha ni Marco ang kanyang mga personal na gamit at ang kanyang sasakyan na mas mababa pa ang halaga kaysa sa utang niya dito. Sinira mo ako, bulong niya nang paalis na kami sa korte. Kailangan kong bumalik sa bahay ng mga magulang ko. Tumingin ako sa kanya hindi na may galit kundi may awa. Hindi, Marco, sinira mo ang sarili mo. Tiniyak ko lang na hindi mo ako masisira. Naghihintay sa labas ang kanyang ina, si Tita Elena. Handang ihatid siya sa kanyang bahay, ang kanyang bagong tahanan sa edad na 45. Ang kabalintunaan ng kanyang sitwasyon ay hindi nakaligtas kaninuman. Ang lalaking nanlait sa aking edad ay ngayon ay nakatira sa kanyang silid tulugan noong bata pa habang ako ay nagpapatuloy sa pagpapatakbo ng aking matagumpay na negosyo. Kasabay ng pagbagsak ni Marco, nagsimula namang magbago ang pananaw ng kanyang pamilya. Nagsimula silang tumawag, hindi na para ipagtanggol siya, kundi para humingi ng tawad. Wala kaming kaalam-alam, Isabel, pag-amin ng kanyang kapatid,
na si Ate Gina sa isang tawag. Sinabi niya sa amin na naging malamig ka, controlling, na kailangan niyang makatakas. Pero pagkatapos nakita namin ang mga text niya, ang paraan ng pagyayabang niya sa pagkuha ng pera mo, hindi iyon ang kapatid na akala ko kilala ko. Tumawag muli ang kanyang ina sa pagkakataong ito ay umiiyak. Ang mga sinabi niya tungkol sa edad mo, tungkol sa pagpapalit sa iyo sa isang mas bata, pinalaki ko siya ng mas mabuti kaysa riyan. Akala ko, pinakinggan ko sila, ngunit pinanatili ko ang aking distansya. Ang kanilang suporta ay maaaring may ibig sabihin noon, ngunit ngayon ay parang mga daga na lamang na lumilisan sa isang lumulubog na barko. Ang butik sa kabilang banda ay lalong umunlad. Ang tsismis tungkol sa aking sitwasyon ay naging isang hindi inaasahang marketing tool. Ang mga babae ay nagsimulang dumating, partikular, upang magpakita ng suporta at madalas ay umalis na may dalang higit pa sa kanilang binalak bilhin. Ang aking kwento ay naging kanilang kwento, isang kwento ng pagbangon mula sa pagkakanulo. Isang kwento ng tagumpay laban sa mga lalaking hindi marunong magpahalaga. Isang taon matapos ma-finalize ang diborsyo, nag-host ako ng grand opening para sa aking pangatlong lokasyon ng butik. Ang kaganapan ay nakakuha ng atensyon ng lokal na media at ang kwentong gusto nilang isulat ay hindi tungkol sa aking bigong kasal. Ito ay tungkol sa isang matagumpay na negosyanteng nagpapalawak ng kanyang brand. Ang pagkakanulo ni Marco ay naging isang footnote na lamang sa aking kwento ng tagumpay. Habang nagaganap ang event, hindi inaasahang pumasok si Lian. Mukha siyang mas bata pa kaysa dati o baka ako lang ang nakakaramdam na mas malakas na ako. Hindi siya mapakali, hawak ang kanyang purse na parang isang kalasag. May utang akong apology sa'yo, mahina niyang sabi. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Kung paano ka raw naging malamig, controlling, kung paano mo hindi sinuportahan ang mga pangarap niya. Tapos, sinubukan niyang gamitin sa akin ang parehong mga taktika ng manipulasyon noong naging mahirap na ang mga bagay. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng display ng mga designer sunglasses. Hindi iyon mga pangarap, Lian, sabi ko. Ang mga iyon ay mga paraan para makatakas. May pagkakaiba. Alam ko na ngayon, sabi niya. Huminto siya. Pagkatapos ay dinagdag. Sinubukan niyang lumipat sa akin noong na-freeze mo ang mga account. Akala niya, pansamantala lang ang apartment ko. Pagkatapos ng 2 linggo na reklamo niya tungkol sa laki ng closet ko at pagmumungkahi na kumuha ako ng loan para sa mas malaking lugar. Naintindihan ko na ang ibig mong sabihin tungkol sa pagkakaiba ng mga pangarap at pagtakas. Tumawa ako. Hulaan ko, mayroon siyang malalaking plano pero walang paraan para punduhan ang mga ito. Eksakto, sabi niya habang umiiling. Lahat daw ay aayos kapag kumita na ang mga investment niya, kapag nakuha na niya ang promotion na yon, kapag tiyak na tumaas na ang halaga ng cryptocurrency niya. Ikinuwento niyang mayroon na siyang bagong boyfriend, kaedad niya. Mayroon silang mga student loan at isang maliit na apartment, pero at least mayroon silang totoong binubuo. Pagkaalis niya, bumulong ang aking assistant manager. Siya ba yung girlfriend? Hindi, sagot ko. Isa lang siyang babae na natuto ng parehong leksyon na natutunan ko. Ang butik ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging isang simbolo ng kalayaan, ng katatagan. Ang mga batang negosyante ay madalas na humihingi ng aking payo at palagi kong binibigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mga ari-arian. Tinawagan ako ng ina ni Marco sa huling pagkakataon, hindi para pag-usapan si Marco, kundi para magpasalamat sa akin. Tinuruan mo ang aming pamilya ng isang mahalagang aral, sabi niya, tungkol sa pag-enable ng masamang pag-uugali, tungkol sa paggawa ng mga dahilan para sa kalupitan. Nakatira pa rin si Marco sa bahay, sinisisi pa rin ang lahat para sa kanyang mga problema. Ngunit hindi na namin siya ipinagtatanggol. Iyan ang iyong legacy sa aming pamilya. Ipinakita mo sa amin ang pagkakaiba ng pagsuporta sa isang tao at pag-enable sa kanila. 2 taon matapos ang malupit na text message ni Marco, nakatanggap ako ng imbitasyon
para magsalita sa isang women's business conference. Ang paksa ay hindi tungkol sa diborsyo o pagkakanulo. Ito ay tungkol sa pagbuo at pagprotekta ng isang matagumpay na negosyo. Ang aking kwento ay nag-evolve mula sa isang cautionary tale tungo sa isang inspirasyon. Sa session ng Q&A, isang babae ang nagtanong tungkol sa pagpapanatiling hiwalay ng pananalapi sa negosyo at personal. Sabi po ng asawa ko, paranoid lang daw ako, na ang pag-asawa ay nangangahulugang pagbabahagi ng lahat. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ganyan din ang sinabi ng dati kong asawa, sagot ko, hanggang sa sinubukan niyang angkinin ang kalahati ng negosyo ko sa aming diborsyo. Magtiwala ka sa iyong instincts. Ang proteksyon ay hindi paranoia. Ang chain ng butik ay lumago sa 5 lokasyon. Bawat isa ay mas matagumpay kaysa sa nauna. Ang maliit na tindahan na minamaliit ni Marco ay nag-eempleyo na ngayon ng 30 tao at na-feature na sa ilang pambansang magasin. Sa pamamagitan ng mga kaibigan, narinig ko na si Marco ay sa wakas ay nakaalis na sa bahay ng kanyang mga magulang. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa itaas ng isang garahe. Kinailangan niyang kumuha ng mas mababang sahod na trabaho matapos magbawas ng empleyado ang kanyang dating kumpanya. Ang kanyang dating profile ay nakalista pa rin bilang bata sa puso, bagamat ang kanyang profile photo ay malinaw na luma na. Si Lian sa isang kakaibang pag-ikot ng tadhana ay naging isang regular na customer sa aking orihinal na lokasyon ng butik. Natapos niya ang kanyang business degree at nagsimula ng sarili niyang social media consulting company. Inspirasyon ka sa akin, sabi niya minsan. Ipinakita mo kung paano makakabuo ang isang babae ng isang bagay na pangmatagalan sa halip na mahulog sa mga walang laman na pangako. Pinanatili ko ang malupit na text message ni Marco na naka-frame sa aking opisina, hindi bilang isang paalala ng sakit, kundi bilang isang patunay kung gaano nakalayo ang aking narating. Sa ilalim nito ay may isang karatula na nagsasabing, "Ang tagumpay, ang pinakamatamis na ganti." Bawat araw na tinitingnan ko iyon, hindi galit ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil ang kanyang pagtatangka na sirain ako ang naging dahilan kung bakit ko natagpuan ang aking tunay na lakas. Ang kanyang kalupitan ang nagtulak sa akin na maging mas mahusay, mas matalino, at sa huli, mas masaya. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang matanggap ko ang text message na iyon. Ngayong gabi, nakatayo ako sa gitna ng aking unang butik, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero hindi na ito isang simpleng tindahan. Ito na ngayon ang flagship store ng isang lumalagong business empire. Ang paligid ay puno ng tawanan, ng tunog ng mga baso ng champagne, at ng mga kwentuhan ng aking mga tapat na customer at empleyado. Ipinagdiriwang namin ang ika-5 anibersaryo ng negosyong minsang tinawag ni Marco na isang maliit na libangan. Sa gitna ng kasiyahan, may isang pamilyar na mukha akong nakita. Ang ina ni Marco, si Tita Elena. Hindi ko siya inimbitahan, pero naroon siya, tahimik na nakatayo sa isang sulok. Hinintay niyang humupa ang dami ng tao bago siya lumapit sa akin. "Nakita ko si Marco kahapon," sabi niya, habang hinahaplos ang isang damit na gawa sa seda. Isang damit na binili niya mula sa aking tindahan. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang glory days, tungkol sa buhay na sana ay naging kanya. Huminto siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng lungkot at paghanga. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan. Hindi niya nawala ang lahat sa diborsyo. Itinapon niya ang lahat. Naisip ko ang text message na iyon, ang kanyang kaswal na kalupitan, ang kanyang pag-aakala na madudurog ako kung wala siya. Inaasahan niyang magmamakaawa ako, masisira, para patunayan na tama siya tungkol sa aking kahinaan. Sa halip, nagtayo ako ng isang bagay na mas matibay kaysa dati. Bawat bagong lokasyon ng butik ay isang testamento sa kung ano ang maaaring makamit ng isang babae kapag tumigil na siyang magpaliit ng sarili para sa mga lalaking insecure. Ang bawat tagumpay ko ay isang sampal sa kanyang ego.
Isang batang saleswoman na kinuha ko nung nakaraang buwan na nagkataong Melissa din ang pangalan ang lumapit sa akin. May tanong siya tungkol sa bagong inventory system na aking ipinatupad. Habang ipinapaliwanag ko ang proseso, nasulyapan ko ang aking refleksyon sa salamin ng bintana ng tindahan. Nakita ko ang hindi nakita ni Marco 5 taon na ang nakalipas. Hindi isang babaeng tumatanda, kundi isang babaeng nagiging mas matalino, mas malakas, at mas matagumpay. Ang kanyang malupit na text message ay sinadya upang maging isang pagtatapos. Sa halip, ito ay naging isang simula. Hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat babaeng nakarinig ng aking kwento at napagtanto na mas karapat dapat sila kaysa sa midlife crisis ng ibang tao. Naramdaman ko ang isang pamilyar na pagbuzz sa aking bulsa. Kinuha ko ang aking telepono. Inaasahan na isa itong mensahe mula sa isang supplier o isang customer. Pero galing ito kay Attorney Diaz, isang screenshot, isang bagong petisyon na isinampa ni Marco upang muling bisitahin ang kasunduan. At sa ilalim nito ang desisyon ng korte, dismissed with prejudice. Petitioner is ordered to pay all court costs. At may kasamang mensahe mula kay Attorney Diaz. Akala ko magugustuhan mo to. Napangiti ako. Iniisip ko siya sa kanyang maliit na apartment sa itaas ng garahe. Sinusubukang muling isulat ang isang pagtatapos na natukoy na sa sandaling minamaliit niya ako. Naisip ko ang sinabi ni Tita Elena. Tama siya. Itinapon ni Marco ang lahat. Ang pagkakataong magkaroon ng isang tapat na asawa. Ang pagkakataong maging bahagi ng isang matagumpay na buhay. Ang pagkakataong tumanda ng may dignidad. At ano ang ipinalit niya rito? Isang panandali ang pakikipagsapalaran sa isang batang babae, isang bangungot,